Nako, sumagot na ho itong si Senator Win Gatchalian doon sa mga banat nitong si Mika Swansing kahapon. At dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin yung hearing na yan dyan sa Committee on Local Government dyan sa Senado. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kabayan, rekta na ho tayo dyan sa nangyaring press ko na yan itong si Senator Win Gatchalian. Sir, sino maawayan natin? Wala naman. Kaya pa, sir. Kaya pa. Kaya pa. Sir, based on ang focus, ano pong napag-usapan? Specifically, sir, first yung maikip muna. Unahin ko muna yung, kasi ito yung mas importanteng topic. Gusto ko lang linawin na yung ginawa naming pagbaba sa budget ng DPWH, particularly yung presyo ng materyales, galing yun sa DPWH mismo. Nagbigay sila sa amin ng mga tawag nila adjustment factors. At yung adjustment factors, in-apply namin sa lahat ng proyekto na nasa loob ng budget. So, ganun yung ginawa natin. Kaya tayo nakatipid ng mga around 45 billion sa mga local projects. So, because of that, in-apply natin sa budget. Nasundan yun naman yung hearing, di ba? Sabi ni Secretary Dizon na dahil binaba nila yung presyo ng materyales, pwedeng bumaba yung presyo ng mga proyekto sa budget. Yun ang in-apply natin. In fact, nagkaroon tayo ng 2 hearing on that at ganun consistent yung kanyang sinabi. Kaya in-apply namin yun. So, kaya kahapon doon sa BICAM, yun ang pinag-usapan namin. Kaya very insistent ang mga senador na yung data galing sa DPWH. Yan. Galing sa kanila yun. Hindi namin magagawa yung mag-isa. Una-una, wala kaming mga engineers dito sa Senado. Wala kaming engineers sa aming team. So, yan adjustment factor niyan ay manggagaling lang sa kanila. No? Ang nagiging issue lang ngayon ay yung adjustment factor na yon ay sinasabi ngayon ng DPWH, baka hindi pwedeng i-apply dahil iba-iba raw yung sitwasyon sa iba't ibang proyekto. Yun ang sinasabi nila kahapon. Kaya nagkaroon ng kumbaga ibang opinion, no, dito sa pag-a-apply namin ng adjustment factor. Iba yung opinion ng House, iba yung opinion namin. Medyo nawala ako dun sa na-distract lang ako. At iba yung opinion ng House, iba yung opinion ng Senado. Nagkamali daw ang Senado sa computation, sabi ni Secretary. Hindi kami nagkamali dahil naggaling ho sa kanila yung Nako. computation. Yan o ang ginagagalit ng ng mga senador Itong si Secretary Vince Dizon, pinagpipilitan niya na nagkamali ang mga senador. Posible magkamali ang mga yan, anak ng tokwa. Malamang sa malamang, nagkamali yung nagmamagaling dyan sa DPWH. In-apply lang ho namin. In fact, pumunta pa dito ang mga representatives ng DPWH para makipag-coordinate sa amin. No? So, kaya kampante kape na yung application namin ay naayon sa dokumento na ibinigay sa amin ng DPWH. Of course, ang opinion ng House, iba. No? Baka nga magkaroon ng problema sa implementation. Kami naman, ang opinion namin, galing yan sa DPWH, kaya tama yung application namin na pababain yung presyo ng materyales. Sir, what do you make of the statement from Secretary Dizon na nagbago? Alin yun? Yung position ngayon ni Sec Vince na nagbago na kasi nga binabanggit nyo na sa kanila manggaling yung competition, now is saying na magkakaroon ng problema kapag implementation sa ibang area. Underfunded. And in fact, that issue na settled din po yan, di ba? That's a technical issue eh. Like I said, di naman kami engineer. No, hindi naman kami expert. Inaamin ko, hindi ako expert pagdating sa implementation ng infrastructure projects. Ang request lang namin sa kanila, kung sinasabi niyong ang presyo na nasa loob ng 2026 budget ay overpriced, magkano yung overpriced na yun para pwede na namin tanggalin sa loob ng 2026 budget. Para pag-approve natin ng 2026 budget, wala na yung overpricing. Yun ang intention ng Senado. Kaya nung ginawa natin, in-approve yun sa committee report, in-approve yun sa third reading, kasi yun ang
tayo dito sa isa na to, sang-ayon ho tayo sa ginagawa ng Senado. Kung maaari nga wag ng budget, bigyan ng budget yan DPWH, wala rin naman ho kasing mangyayari. Anak ng toka, sa nakalipas na 3 taon, binigyan ng budget yan. Napakinabangan ho ba ng ating mga kababayan yung budget na ibinigay sa kanila? Ang nakinabang lang si Zaldico, yung mga tinuturo niya. At nakita naman natin meron ho tayong nabasa, grabe ho pala itong si Martin Romualdez. Di umano napakarami daw hong bahay sa mga luxury mga luxury property diyan sa NYC. 'Di ba? Kitang-kita ho natin mga kababayan, kitang-kita na sambay ng Pilipino kung paano biglang nagsilakihan yung kanilang mga salin. Itong si Marcos Jr., nakita nyo kung paano lumaki yung kanyang salin. Itong si Martin Romualdez, yang si Zaldico. Sila lang ho mga kababayan na kinabang sa nakalipas na 3 taon dyan sa mga proyekto-proyekto na yan. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, yung pinagpapala nila nung mga ginagawa nilang flood control na walang bakal, yung tipong basta maisalpak lang yung simento para mapakita na may ginawa sila. Ganon ho ba ang trabaho ang gusto nyo dito sa isa na ito mga kababayan? Dito sa 2026 budget, kung maaaring wala ng flood control, tanggalin nyo na kasi wala na mangyayari dyan. Nanakawin lang yung pera na yan. Sigurado yan. Gusto ng mga senador na tanggalin yung overpricing na yon. At sa House, yun din ang gusto. Okay na nga yun tanggalin na lang yung overpricing Tayo, mas extreme nga tayo. Tanggalan ng budget yung visit na DPWH. Gusto nila, kahapon narinig ko sana, ayaw rin nila ng overpricing. Pare-pareho naman tayo na ayaw natin yung overpricing. So, ang nagiging issue lang ngayon, ang sinasabi ng DPWH ay hindi ma-implement yung iba. No, yun ang sinasabi nila ngayon. So, ano gagawin nyo ngayon? Consider pa yun? Ano nang gagawin nyo ngayon? Ngayon, ang after the caucus, sabi namin, i-postpone muna yung BICAM today. Is-postpone muna yung BICAM today para ma-resolve itong issue with the House and also with DPWH. So, sir, postpone po yung BICAM? Yes, postpone yung BICAM. Agreed na po ang vote ng House and Senate? Well, at least sa Senate side, no? Tinawagan ko yung aking counterpart, sinabi ko yun ang decision ng Senado. Kasi ang Senado, very firm, na ayaw namin ng overpriced items. Ang House, sir, ayaw din bumigay. So, it's practically deadlock on the DPWH budget. Well, we can call it deadlock on that aspect. No? Pero naghahanap tayo ng solusyon. No? Ako, committed ako maghanap ng solusyon. Ang solusyon, simple lang ang solusyon ho dyan mga kababayan. Tanggapin ng DPWH yung gustong mangyari na Senado. Tanggalin yung mga overpriced tapos ang usapan. Di ba? Yun lang naman ho yun Ngayon, pagka gusto nilang ituloy yung budget na walang tatanggalin, kahit na yung mga overpriced, kailangan i-implement lahat yan. Naglulukuhan na lang ho tayo dito. Sa susunod, wag na kayong mag-BICAM. Imagine niyo na lang mga kababayan, walang camera, walang video nagre-record, walang video nagla-livestream noong araw na pinag-uusapan nila yung DPWH budget na yan. Siyempre, hindi naman yan matitelevise sa mainstream media at social media. Kaya kung ano-anong kalokohan nila, dahil nasa papel na lang yan, ang hirap ng intindihin ng ating mga kababayan. Pero dahil merong video yan, pagka yan ipinlay mo, mabilis maintindihan ng ating mga kababayan kung ano pinag-uusapan. Dito sa isang BICAM na to, kahit papaano pinakinabangan na sambayan ng Pilipino. Dahil nga dito sa gustong mangyari ng DPWH na to, hindi ho sila gustong palusutin ng Senado. At dahil dyan, kahit papaano, kahit alam naman ho natin na meron talagang nagmamani-over dyan sa Senado at talagang bandwagon lang sila dahil pagka sila ay kinontra yung gustong mangyari ng minority at saka yung ilan sa majority, at alam naman nila na sila mapuputukan dyan pagka nalaman ng ating mga kababayan. Yung mga congressman kasi, wala akong pakialam yan. Walang pakialam yan. Diba? Yung mga senador, yan. Sila ho talaga mapuputukan dyan pagka nalalaman ng ating mga kababayan na pinalusot nyo yun. Binalik nyo yung mga overpriced na project dyan sa DPWH. Anong klaseng kalokohan? Nakita nyo na pala tapos papalusutin nyo pa. Magiging issue ho yan. Kumbaga iniiwasan lang na sila na maging issue yan sa 2026. At sigurado tayo kahit hindi pinalusutan yung mga overpriced na yan, magkaka-issue dyan sa DPWH kasi makakati ang kamay ng mga opisyal dyan.
Makakatiwang kamay. Pag nakita nyo na yung logo ng DPWH dito, lumayo ho kayo. Anak na to ka, baka alukin pa kayo ng mga yan. Sabi ko nga, makikipagtrabaho ako with DPWH Nagsawa sa para pera. makita natin kung ano yung solution dito. Dahil ang gusto natin ay to move forward. No? Gusto natin ay umusad. No? So, I'm open to working with the House and with the DPWH on that aspect. Sorry sir, bakit po pinuspon? Ano po yung gagawin ngayong araw instead of the BICAM set? Makikipag-coordinate ako with DPWH kasi yung kanilang presentation kahapon, I need to understand that. No? Kailangan ko maintindihan talaga kung ano ba yung kanilang sinasabi na hindi ma-implement yung project. Of course, presentation yun ni Secretary Vince, almost 4 hours kami nandoon. But I need to understand sa kanila kung ano ba talaga yung sinasabi nilang hindi ma-implement na project. To clarify sir, pumayag na yung House na suspended na talaga. Ipinabot ko sa aking counterpart. No? Inaantay ko yung kanyang feedback. No? So wala pa akong feedback kung ano. Kung wala naman kayo, di ba Implication. Ha? Anong magiging institutional implication in deadlock na? Paano po ang what do we expect to happen? What do you mean institutional implication? Kasi po, are you prepared to let the process fail rather than compromise? No, it's not this is part of the process. So, Discussing disagreeing provisions and also disagreeing concept is part of the process. No? So pinag-uusapan namin ngayon itong ibang opinion at ibang pagkakaunawa dito sa process ng DPWH. For how many days, sir, masususpend? Ngayon lang? Ngayon lang. No? So pag-uusapan namin with I'll talk to DPWH about this. Sir, yung sinasabing underfunded, pag hindi kayo pumayag na ibalik yung 54B, is the Senate considering na ibalik because para mapondohan yung mga projects ng DPWH? Ang Senado kasi very firm na ayaw ng overpriced materials. No? Yun ang firm. Pero ayaw rin natin hindi ma-implement yung projects. No? So, kaya ito kasi technical issue to eh. Kailangan DPWH talaga ang Ano tayo, reminder ho muna tayo. Sa mga hindi pa ho nakalagda dyan sa Tay Kami Naman signature campaign para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag may nadaanan ho kayo nagpapapirma, mabilis lang ho yan. Pirma ho kayo mga kababayan. Kailangan ho yan, iganganap. Isang simpleng pirma pero napakalaking tulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa PH Update, kaisa ho tayo kung sino man ang may pakana nitong na to ng effort na to para makapagpakita ng iba ko kasi yung pagpo-post ng kung ano-ano sa social media, yung tipong pag-share ng video ni Tatay. Di kung ito ho, matindi ito, lagda na ho ito at pupunta ho yung mga lagda na yan sa Korte Suprema. Kaya pirma ho tayo kung ikaw talagang tunay na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na hong panahon para ipakita natin ang ating marugdog na pagsuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tay Kami Naman. Pirma na ho kayo mga kababayan. Pirma na. ang sumagot kung ano ba talaga ay yung kanilang nakikita. No? So, o ano yung kanilang pag-aaral. So, this is a very technical issue na kailangan talaga ng oras para makausap ang So, kasama DPWH. sa pag-aaralan kung i-accept niyo yung reason na underfunded, sige balik natin yung 54B. Well, pag-aaralan namin. Hindi ko pa masasagot yan. No? Hindi ko masasagot. Basta ang concept is, ang Senado firm sa ayaw ng overpriced. But we also recognize na baka hindi ma-implement yung project o baka yung project ay umikse o baka yung project hindi makompleto. So yun ang dapat pag-aralan. Sir, may chance kaya na hindi buong 54 yung ibalik kahit yung hinihingi lang nilang amount to implement those projects? Magdedepende yan sa DPWH. Magdedepende yan sa DPWH kung ano yung kanilang magiging explanation. Kasi nung nasundan nyo yung explanation nila kapon, may mga projects na dahil in-apply namin, may mga projects na nagkulang yung pondo. So ibig sabihin, either hindi ma-implement yung pondo o maiksi yung kalsada. May projects naman na kulang yung application namin. So ibig sabihin, mas mahaba pa dapat yung kalsada. So may mga ganyan na Eto mga kababayan, okay, ipagpalagay na natin, ibalik na natin yung yung mga pondo na yan na hinihingi ng DPWH. Yan o mga kababayan. Matatapos ang project,
Pero dahil magnanakaw yung mga taga DPWH, guguho din ho yan. 2 hours ago, 87 million pesos flood control structure in Surigao del Norte collapse. Di ba? Yan ang mangyayari dyan. Ibigay natin yung mga overprice, igawin nating tama yung presyo. Parehas lang mangyayari. Tama ang presyo, nanakawin ng pondo sa paanong kaparaanan, gagawin ho nilang substandard. Tingnan nyo na naman ho mga kababayan, wala na namang bakal. Eh, anong gagawin natin dyan, Senator Wing Gatchalian? Kaya takot tayo tatanungin, wag na bigyan ng budget yung DPWH na yan. Habang si Vince Dizon at si Marcos Jr. nakaupo dyan, nanakawin lang ho nila yan mga kababayan. Hindi si Vince. Hindi na sa tingin ko hindi na tatrabaho ng madumi si Vince. Siguro optics lang yan, tapos tanggol kay Marcos Jr. Pero yung trabahong kagayang pinagawa nila kay Zaldico sa tingin at saka kay Bunuan, sa tingin ko extreme na yon kung ipapagawa pa nila dito kay Vince Dizon. Pero ang sigurado ko dito, nanakawin lang ho nila yan mga kababayan. Explanation ang DPWH. Very technical na kailangan talaga pag-aralan pa. Kung ma-push yung 54, ano mangyari? 45. 45 natin yung ibang mga agencies, makukuhanan sila ng We have to study that also. Isang aspect yun ng kailangan pag-aralan rin. Senator, sir, dapat ba umamin si Secretary Dizon na sila ang nagkamali? Kasi it was insistent na kayo ang nagkamali ng Hindi kami nagkamali. Kasi galing sa kanila yung data, galing sa kanila yung application. Like I said, hindi naman kami engineer, so ma-apply lang namin yan kung galing sa kanila information. At may coordination naman sa paano sa pag-a-apply. Si Senator Lacson po kasi wants Secretary Dizon to admit that the word of sila sa DPWH na nag-commit ng mistake. Well, like I said, my position at in-explain ko sa mga senador, lalo na kahapon kasi kahapon sa BICAM, doon talaga in-explain ni Secretary Dizon at pinatunayan namin na hindi kami nagkamali in terms of application. Sir, with the deadlock, are you still on track? Yung ratification 22 pa rin? Kaya naman, no? Of course, lumiliit, but I'm optimistic kaya naman matapos. But yung siyempre nakakain na ngayon namin yung mga buffer days, pero kaya naman. But, sorry. Problema dito, wala eh. Kumbaga, hostage ho tayo nitong mga magnanakaw na to sa pamahalaan eh. Pag ipinasa natin, nanakawin nila. Pag hindi natin ipinasa, gagamitin nila yung 2025 budget at nanakawin rin nila. Kahit saan ho tayo magpunta, wala hong win-win solution para sa sambayan ng Pilipino. Pagpunta tayo sa ibigay natin itong 2025 budget, gawin tama yung budget ng DPWH, nanakawin nila. Diba? Ibigay natin yung gusto ni Vince Dizon, marami yung mananakaw nila. Kasi nga, overpriced ang mga yan. Pag naman hindi natin pinasa yung budget, dahil nga deadlock, 2025 budget, mas 2025 budget ang nanakawin, ang i-implement natin, reenacted budget tayo, mas marami ang nanakawin nila. Kahit saan ho tayo papunta, nanakawin ho talaga nila yung pera. Deadlock today. So are you, para Kawawa. makayanan yung 22 na ratification, dapat matapos na bukas, sir? Tama ba? Kailangan, hopefully matapos by Wednesday. Yan ang target. Sorry sir, what do you make lang of yung sinasabi po ni Sec Dizon na dapat yung cuts ay i-implement per project? Possible ba talaga yun? Dapat talaga ganun. In reality, yung project, susukati mo, magsasurvey ka, magso-soil test ka, at kung ano yung nakita mo doon, yun yung actual cost, yun ang dapat ilagay sa budget. No? So, in reality, dapat ganun. Hindi lang yung tawag natin tabletop survey. Hindi lang talaga ganun. No? So, in other words, kailangan talagang may actual survey o may actual na sukat ng mga project. Pero di ba ang gusto din ng Presidente, across the board yung cost reduction sa mga DPWH project? If that's possible, DPWH lang makakasagot niyan eh. No? Kasi nga, that's a technical issue. Yun ang pinakamadali, across the board lang. Actually, in-apply ng Senado, just to make it less technical, nagbigay sila ng mga tawag nila adjustment factor. O ito i-adjust mo dito sa project na ito para mapababa yung presyo. So, yun ang ginawa namin one by one. And sir, pwede pa
pa-explain po ulit bakit po pinayagan si Secretary Dizon to participate sa bike. Okay. Ang BICAM, on a very limited at case-to-case basis, pinapayagan ang resource persons. Sa ibang mga bills, ganun rin. Sa mga BICAM na na-attend ko, minsan may mga technical issue na ang makakasagot lang ay ahensya. Ini-invite ng BICAM yung ahensya para mag-explain. Pero very limited yan. Kasi nga, ang BICAM is 2 panels lang ang nag-uusap. Sir, sa rules of... Sir, possibility of a reenacted budget, lumalapit ba tayo dun sa posibilidad na yun? Hindi naman, as of this point. Hindi naman. No. So, May time, kasi naglagay rin kami ng buffer. No? Naglagay rin kami ng buffer. Anticipated na ho nila na manggugulo yung DPWH sa BICAM. Kaya talaga naglagay sila ng buffer na araw na kung saan na pagka umitsena na tong si Vince Dizon, ginulo na niya na usapan, okay pa yan, sige. Eh paano yan, deadlock kayo. Eh paano nyo wala pang napagkasunduan dyan sa budget na yan ng ano, pwede bang ihuli na lang natin yan? Yung ibang mga ahensya, ayusin na natin. Pagkasunduan. Huli na ata yung DPWH, no? Ano to? Magugulo talaga tong mga congressman na to pagdating sa kaperahan, ayaw magpaiwan. As of this time, hindi pa naman. so in-expect natin, sir, na magagamit yung buffer from the onset? Yes, yes. So, magagamit lang yung buffer. No? Yung mga buffer na araw. Sa inyong farm to market road, makakalusog pa yun sa inyo? Paano nga yun? Naka-deadlock kayo. Senator Lacson, kung unvetted yun, baka mauwi lang sa kung Yeah. saan. Yung mga farm to market roads, lahat yun merong station number. Lahat yun ay pasok sa FMR Network Master Plan ng DA. Kaya sinigurado ng Senado na pasok sila doon. So, in other words, lahat yun ay dumaan sa ahensya. Importante kasi dumadaan sa ahensya para coordinated with the agency sa implementation. Nasabi niyo na po kay Sentin. Nasabi namin, na-explain ko naman. Na-explain. Explain din ni Senator Kiko. Sir, may special provision daw dun sa FMR na ilalagay. Yes, marami. There are 7 safeguards na ilalagay sa special provision para masigurado na yung mga FMR natin ay ma-implement na mabuti. Pati nga yung work program, i-upload. Meron ding mga dokumento na kailangan nila ma-upload, like nasaan yung detalye, nasaan yung FMR, anong detalye, para mapuntahan at makita ng mga kababayan natin. Ang kagandahan lang, ako natutuwa ako dito sa BICAM dahil pag makikita nyo, lahat pinag-uusapan eh. No? Pati yung SUC na mga facilities, binabasa talaga. Para namang may choice kayo. Anong nanto ko, binabantayan ko yun ng sambayan ng Pilipino. Nandyan na rin lang naman kayo dahil ika nga, meron na nagro-roll na camera. Talagang pag-uusapan na yan. Pero alam nung mga unang mga nag-BICAM, ano lang yan, laro-laro lang yan. Wala naman talagang ganyang pag-uusap ng mga naunang panahon dyan sa BICAM na yan, di ba? Wala lang kayong choice. Pero kung pwede lang walang nagre-record na camera, walang nagla-livestream, malamang yung budget na yun ng DPWH, trinabaho na ho nila. So, nalaman Ika nga napag-usapan na nila, sige, ibabalik natin yung itananggal dahil nga doon sa rekomendasyon o doon sa ibinigay na listahan ng mga materialis nitong si Gatchalian o nitong si Dizon o kung ano pa man, di ba? Ngayon, sige, ibalik natin yan. Paano naman yung para sa amin? Di ba? Ganun lang naman yung mga kababayan. Doon at doon tayo babagsak. Paano naman yung para sa mga senador? ng SUC ngayon kung ano yung ipapatayo sa kanila. In fact, marami nagte-text kung nagpapasalamat. Yung iba, sinasabi kulang. No? Pero, siyempre, may fiscal space. But makikita natin yung detalye ng na pinag-uusapan sa budget. At maganda yung debate. Matagal lang nga, pero maganda yung debate kasi doon na-justify bakit kailangan tanggalin o bakit kailangan dagdagan. So, na-justify doon. Sir, nabanggit niyo po yung debate. Kamusta yung working relationship niyo with the House panel? Okay naman. Okay yung working relationship. Of course, ganyan talaga ang negotiations. Ganyan talaga ang BICAM. Even with ordinary bills, ganyan talaga. Minsan yung meron akong isang BICAM. Anong bill yun? Yung inclusive education, gano'ng katagal yun? 10 pre-BICAM and 2 BICAM. Hindi, pero yung time. Almost 1 year bago namin natapos. Yung BICAM namin, almost 1 year in inclusive education law. Kasi maraming ibang-iba yung sa Senado, iba-iba yung sa House. So, 1 year kami nag-BICAM ng back and forth ng concept. In fact, I remember, fina-follow up na nga ako ng mga NGOs about it.
Pero ganun talaga ang proseso ng BICAM. Kung hindi pareho yung contents ng batas, talagang nagkakaroon ng compromise or solution finding. Sir, since zero-sum yung budget, saan nyo kukunin yung idadagdag sa MAIP at sa FMR? Anong ahensya yung mababawas? Marami pa kaming nakitang along the way. In fact, kasi kahit nag-approve na on third reading, ina-analyze pa rin namin yung budget. No? Marami kaming nakikitang mga overstated kasi mga ahensya pag nagbigay ng request, hihingi sila ng malaking amount pero ang kailangan pala nila maliit na amount lang. No? So marami silang mga overstated request na pinag-aaralan din namin. Dahil nga yung hearing isang araw lang tapos yung submission ng records, minsan papakilat ka lang nila yung gusto nila ipakita. So rini-review pa namin yon. So marami kaming nakikita along the way na pwede pang bawasan o ilipat sa ibang mga importanteng mga projects. Sir, bukod dito sa budget ng DPWH, may iba pa bang budget sa ibang ahensya na tingin nyo pagkakaroon pa ng Tingin ko wala naman. Ito lang ang issue na ito. Pero maayos rin. We just have to coordinate with DPWH closely. Okay? Sir, yung MAIP ay okay na kayo sa 51? Yun ang na-approve ng BICAM. No? So yun ang na-approve ng BICAM. But some are saying na magiging politically mediated yung Meron tayong anti-patronage special provision doon na bawal ang politiko sa distribution, bawal ang politiko sa mga implementation. In fact, i-amend pa namin yung anti-political patronage special provision, pati kamag-anak bawal doon sa distribution, bawal makialam yung politiko sa implementation, bawal sila maglagay ng mga tarpaulin. So, meron kaming mga safeguards na hindi pwede i-politicize. Paano no guarantee? Para namang gagana yan. Ito na ho, mga kababayan, punta na ho tayo kay Senator Jinggoy Estrada na mukhang stress siya ngayong mga panahon na to. At na-approve ba, sir, yung yung clearance, travel clearance na hinihingi mo para makapag-abroad kayo ngayong holiday? Wala ganyan talaga, Sen. Talagang napagtripan ka ng mga addict. Okay? Talagang meron talagang pondo. Imagine 30 years since 1995, mayor pa ako noon. Nababayaan natin yung mga barangay officials at hindi natin nabibigyan ng sapat na pondo. Insurance coverage, wala. Samantalang nasa batas to. Or you remiss in your duty? DBM? Bakit hindi nyo binabayaran? Mr. Chair, siguro isa-isahin na natin. Total, naungkat na rin yan. Ito po bang Christmas bonus in the form of cash gift at the rate authorized by law which covers po ng barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary, natutupad po ba ito? Kasi nasa website po ng DBM ito, na-research lang namin. Meron din palang insurance coverage kahit papaano ang barangay. Ito pong Republic Act 6942. Bunong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, barangay secretary, barangay tanods not exceeding 20 in each barangay. Dapat po meron silang insurance coverage in the form of death and burial benefits, total and permanent incapacity or disability, 5,000 to 12,000 pesos. Injuries resulting from accidents, 500 to 10,000 pesos. Lahat po ba ito ay natutugunan, Mr. Chair? Maybe the DILG can answer that question. Meron pa po, medical care consisting of pre-hospitalization in government hospitals for the punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary. And in extreme emergency, the same officials may be confined in private hospitals with expenses chargeable against barangay funds at not more than 5,000 pesos per official. Free tuition and matriculation fees in government schools in their area for punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary, including 2 of their legitimate dependent children during their term of office. Conferment of civil service eligibility.
based on the number of years of service in barangay for punong barangay, sangguniang barangay members, barangay treasurer, and barangay secretary who have completed their term of office, and preference in appointment to any government position to which they are qualified for the punong barangay and sangguniang barangay members after their term of office. Ito po bang binanggit namin ay natutugunan o natutupad para sa kapakanan po ng mga nasabing mga opisyalis ng barangay? Walang kumikibo, Mr. Chair, mukhang natutulog lahat. The DLG siguro pwede siguro. Thank you very much, Mr. Chair, Your Honors. The DILG is monitoring the provision of these benefits to our barangay officials and employees. Ano na pong na-monitor nyo, sir? We will submit po the detail of the provision as to the number of Hindi po, kamukha ng Christmas bonus. Natutupad po ba ito? Lahat nabigyan? yes, Your Honor, but Nandito po ang presidente ng mga barangay kapitan sa buong Pilipinas. yes, Your Honor. However, the limitation, 55% limitation for personal services applies as a budgetary requirement. So, barangays would provide such benefits in different levels, Your Honor. I'm sorry, Mr. Chair. Kanina tinanong po ninyo yung mga barangay kung alam nila yung insurance. Hindi po nila alam eh. Kaya po, kasama pala rito eh. Republic Act 6942. Madam DBN. Sir. Yes, ma'am. Hi, Sen. Sen, yung RA 6942 po, naibibigay naman po sa mga barangay officials na mga namamatay. Meron po siyang 20,000 pesos para sa kapitan, sa beneficiary ng kapitan na namatay, and 2,000 pesos na burial assistance. Ang kaso lang po, when we had a meeting with GSIS, hindi po GSIS ang pinanggagalingan po nito. DILG actually is the one that's providing for this sa mga barangay officials po natin. Kapag sila po ay namatay in their duty, magdodoble po ito sana. So, yung mga barangay officials, nilalakad po ito sa DILG at natatanggap po nila itong 20,000, 2,000. But our only concern about RA 6942 is that this law was passed in 1990. So yung 20 mil po noon, iba na po yung peso value noon sa 20 mil ngayon, at yung 2,000 burial assistance noong 1990, iba na rin po ngayon. Yung kabaong hindi po, sa 2,000 hindi ka po makakabili ng kabaong. So, alam naman po natin with the situation of the barangay officials na napakaliit po ng honorarium, malamang sa malamang wala rin po yung mga naiipon. Kapag namatay, ito lang din po ang nakukuha nila from the government, yung kanilang mga pamilya. Tama po yun, Mr. Chair. Ang katotohanan niyan, yung RA 6942, actually, it is an act increasing the insurance benefits eh. 1990 pa po yun, kahit pa anong increase ang ibigay mo. Dapat siguro, it has increased 10-folds na siguro. Kasi 2025 na ito. Tama naman po yun kung ano po yung permanent incapacity, 5,000 to 12,000 pesos. Depende po kung paano yung kalagayan ng barangay. Namomonitor nyo ba talaga? Ilan po ba yung namatay na kapitan? Halimbawa, this year, para lang makita natin kung magkano po ang binigay ninyo na disability burial benefits. Thank you very much, Mr. Chair. We will have the numbers. For the information of the Chair and the committee, there's an off budget of 50 million pesos for the barangay officials death and burial assistance funding. From the last 6 years, we were able to utilize about 37 million annually po. But for the last 2 years, medyo mababa yung number of deaths. Thank you very much. And This year, sir, ilan ang nabayaran na namatay kung may namatay ng mga barangay kapitan or barangay officials? we will have the number, sir. Sir, Mr. Chair, may I? Yung question niyo po regarding yung mga namatay, we have our data from 2023 to 2025. 2023, 134. 2024, 1,772. Tapos 2025, 1,161.
ang mga barangay officials and barangay officials na namatay po. Compensated na lahat, ma'am. Kung hindi ko po masasagot if compensated, I think the ILG would be best to answer that. And sir, if I may, I also brought our data of the reason why we're also lobbying for the better life and health insurance. Because every year po, ang dami pong mga attacks ng mga barangay officials po natin. We know that they're the most vulnerable sa ating political system. Kasi yung mga barangay officials naman po natin, wala naman po mga bodyguard, walang mga security. Every year po, ang dami pong pinapatay na barangay officials, ang daming attacks. In 2022, we have 83 in total. 10 lang ang nag-survive po doon, 73 died. 2023, meron tayong 76 na pinaslang na barangay officials. 2024, we have 52. And then 2025, we have 30. 8 po ang nabuhay doon. The most recent, if you saw in Davao, yung Kapitan habang Dodong, nagla-live, opo. Yun nga po. compensated ba yun? I'm not aware if he was. Can we check, sir, kung yung Kapitan Dodong na-compensate at saka kung ano po ang ginawa nyo? Kasi ang pagkakapatay nun, nagbablog yata siya sa Facebook. Nag-live stream. Binaril. Opo. Ito po yung mga data ng mga pinapaslang, mga attacks po ng barangay officials, and this happens actually even in their own barangay hall or sa sarili nilang tahanan, or pag pauwi, naglalakad mula sa barangay hall papunta sa bahay, dun po sila binabaril. So most of these mga riding in tandem, kadalasan po yung kanilang pagpaslang. Huwag mong kakalimutan yung mga barangay tanod na habang binibigay nila yung 1,500 sa asawa, ang sakit-sakit ng loob ng asawa. Nai-stress po yung mga barangay tanod eh. At magkakasakit ka sa puso talaga, no? Malaking 1,500 pesos paano mo ibubuhay yung pamilya mo, Mr. DILG? Pagtuunan natin ng pansin ito. Actually, Mr. Chair, Sir Senator, sa mga kapitan po natin, according to our study, in Samar, ang pinakamababa pong nakita po namin sweldo, but this is 2025 data, no? Pinakamababa pong sahod ng kapitan is nasa 3,000 sa isang buwan. So, hindi rin po malayo dun sa tanod. Tama ka dyan, ma'am. Outlier kasi yun. Kasi ang ginawa ko noon, talagang sasakit ang loob mo. Merong 39,000 pesos, 3,000, kaya kinuha ko na lamang yung range eh. Kaya merong talagang mag-a-average ng 5,000, pero ang nakita kong nasa 8,000 talaga nationwide. Katapat ng tinatanggap ng kasambahay. Kita natin, sa civil service po, paano po na-operationalize itong nako-confirm nyo yung eligibility based on the years of service po ng isang barangay official? Kasi po, Madam President of the Barangay, this is very important also. Kasi makakatulong ito, depende po sa pinagsilbi ng barangay official. Nagkaroon siya ng civil service eligibility. Baka magamit niya rin po ito, Madam. Yes, Chair, regarding po the civil service eligibility, as early as 2012, the CSC promulgated CSC Resolution 12-00865 and circularized through CSCMC number 13 series of 2012, where the CSC grants barangay official eligibilities based strictly on completion of term of office to elected barangay officials such as the punong barangay, the regular Sangguniang barangay members, and Sangguniang Kabataan chairman, as well as the appointee barangay officials, the barangay treasurers and barangay secretaries, who are all appointed by the duly elected punong barangay. So this barangay official eligibility is considered appropriate for appointment to first level positions in the career service, except for those positions covered by board laws and or those that require other special eligibilities